Bakit wala pa rin hustisya sa pagkamatay ni Rene at Divine? At sino-sino ang mga makakasuhan? Ito po ang topic natin today. Base po sa nakalap na aking impormasyon, hindi naman sa walang hustisya o inabandono ang kaso. Ito ay dumadaan pa lamang sa tamang proseso ng investigasyon at pagsasampa ng mga formal na reklamo sa batas. Noong Hulyo 2026, naglabas ng opisyal na rekomendasyon ang National Bureau of Investigation or NBI at sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide sina dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin at 10 pa na mga individual kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora. Kailangan munang suriin ng DOJ ang mga ebidensya bago formal na maghain ng kaso sa korte. Patuloy ang pagantabay at paghingi ng hustisya ng mga pamilya habang inaabangan ang susunod na hakbang ng hukuman. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation or NBI na Homicide Division ang pagsasampa ng kaso laban sa 12 individual kaugnay ng pagkalunod ni na Rene Baterbonia at Divine Adili noong Hunyo 8, 2026. Nahati ang mga akusado sa dalawang uri ng reklamo batay sa naging gampanin nila sa trahedya. Narito ang mga pangalan ng mga akusado o respondents. Reckless imprudence resulting in homicide, 2 counts. Ito ang reklamong isinampa laban sa coaching staff at physical therapist na direktang nanguna at nagbantay sa aktibidad. Una, si Tab Baldwin, dating head coach ng Ateneo Blue Eagles. Pangalawa, Dean Castaño, assistant coach. Sandro Soriano, Jan Jacinto, Buboy Domingo, Cesar Vincent or CJ Elumba, strength and conditioning coach. At si Grant Hearns or strength and conditioning coach sa New Zealand National. Si John Eric or Jeric Rueca, team physical therapist. Pangalawa, simple negligence resulting in homicide, 2 counts. Ito naman ang inirekomendang kaso laban sa opisyal ng universidad at pamunuan ng resort dahil sa kakulangan ng sapat na permit, kaligtasan at pangangasiwa. Ito ay sina Emmanuel Fernandez, Ateneo Athletes Director, at si Francisco Zubia, may-ari ng Hermanos Leisure and Agri-Farm Resort, at si Frederick Zubia, may-ari ng resort, at Yeda Rubio, resort manager. Buong detalye ng investigasyon ng NBI. Naganap ang trahedya sa Hermanos Leisure Farm and Surf Camp sa Dipakulaw, Aurora. Isang linggong team building activity mula Hunyo 8 hanggang 14, 2026. Ang inorganisa ng coaching staff. Ayon sa pagsusuri, ang aktibidad ay nagsilbi ring boot camp o selection process para sa pagpili ng huling 17 manlalaro na isasama sa opisyal na roster ng UAAP. Kakulangan sa safety protocols. Bagamat idiniin ng lokal na pulisya noong una na walang foul play. Nakita ng NBI na may matinding kapabayaan ang coaching staff.
Pinayagang lumangoy ang mga manlalaro sa dagat sa kabila ng malalakas na hampas ng alon at mapanganib na agos, nang walang sapat na kagamitang pangkaligtasan o mahigpit na superbisyon. Upang mabuo ang kaso, sinaliksik ng NBI ang testimonya ng mahigit 20 kasalukuyan at dating manlalaro ng Ateneo, mga empleyado ng resort at si Ateneo President Roberto Bobby Yap SJ. Doon lumabas na paulit-ulit na ginawa ng koponan ang military-style training na ito sa parehong lugar mula pa noong 2017. Napag-alaman din sa investigasyon na ang strength coach na si Grant Hearns ay mabilis na umalis ng Pilipinas at lumipad pabalik ng New Zealand matapos ang insidente. Naisumiti na ng NBI ang siyam na kahon ng mga dokumento at ebidensya sa National Prosecution Service ng Department of Justice or DOJ. Kasalukuyan itong sumasailalim sa preliminary investigation upang opisyal nang maiakyat ang sakdal sa korte. Malaki ang gampanin at naging opisyal na hakbang ng mga institusyon tulad ng Ateneo de Manila University or ADMO, UAAP at pamahalaan patungkol sa trahedya nina Rene Baterbonia at Divine Adili. Narito ang buong detalye ng naging aksyon at tugon ng bawat institusyon. Una, Ateneo de Manila University. Pagsuspinde sa public statements ng coaches. Noong una, pinagsabihan ng Ateneo si Coach Tab Baldwin na huwag munang maglabas ng pahayag sa publiko upang bigyang daan ang tamang proseso ng fact-finding. Humingi naman ng emosyonal na kapatawaran si Baldwin sa mga pamilya, kalaunan at inaming nabigo siya bilang coach. Bumuo ang universidad ng sarili nitong independenteng komite upang imbestigahan ang buong pangyayari. Humingi ang Ateneo ng extension sa UAAP upang isumite ang kanilang final na ulat. Inasikaso ng universidad ang pagpapauwi sa labi ni Divine Adili sa Nigeria. At habang patuloy ang pakikipag-ugnayan at tulong pinansyal sa pamilya Baterbonia. Personal na humarap si ADMO President Father Roberto Yap SJ sa NBI Homicide Division upang magsumite ng mga opisyal na dokumento at testimonya. Naglabas ng desisyon ang UAAP Board of Trustees na ibar o ipagbawalan ang buong coaching staff ng Ateneo na kasama sa Aurora sa lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa UAAP habang gumugulong ang mga investigasyon. Binigyan ng UAAP ang Ateneo ng palugit upang isumite ang final na resulta ng investigasyon upang pag-aralan ang posibleng institutional sanctions o parusa sa universidad. Ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at lokal na Disaster Office ay nagsasagawa ng 3D scanning at sonar mapping sa baybayin ng Dipakulaw, Aurora. Layunin nitong patunayan kung gaano kapanganib ang alon at agos ng payagan ng mga coach na lumangoy ang mga biktima. Ang partikular na depensang legal ni na Coach Tab Baldwin at ng Ateneo de Manila University ay nakasentro sa pagkwestiyon sa antas ng kanilang kriminal na pananagutan, sa naging kalikasan ng insidente at sa ugnayan ng universidad sa coaching staff sa mga isinagawang clarificatory hearing at pagsusumite ng mga kontrasalaysay. Narito ang mga pangunahing argumentong inihain ng kanilang mga abogado. Ayon sa kampo ng mga akusado, ang naganap sa Aurora ay isang
purong aksidente at hindi sinasadyang trahedya dahil sa biglaang pagbabago ng agos sa dagat. Iginiit ng abogado ni Baldwin na bagamat maaaring magkaroon ng pananagutan sa aspetong administratibo o sibil, ang pagkukulang ay hindi sapat upang ituring na isang krimen o criminal liability. Ito ang naging opisyal na depensa ng mga abogado ng Ateneo tulad nina Attorney Crisia Santos at Attorney Philip Kimbo. Formal nilang ipinahayag sa investigasyon na walang employer o employee relationship ang universidad at si Tab Baldwin. Ipinaliwanag ng universidad na kinuha lamang nila si Baldwin bilang isang consultant. Layon ng argumentong ito na iligtas ang institusyon ng Ateneo sa mas malalaking institutional or corporate damages sa pamamagitan ng pagpapakita na ang aktibidad ay binuo at pinamahalaan ng coaching staff sa labas ng direktang kontrol ng universidad. Ipinupush ng depensa ng coaching staff na ang Hermanos Leisure Farm and Surf Camp ay isang rehistradong resort na may sariling responsibilidad na magbigay ng ligtas na kapaligiran. Ikinatwiran na bago lumusong ang mga manlalaro, may paunang pagsusuri at may mga lifeguards at surfboards na nakahanda sa surfing area na agad namang sumaklolo ng lamunin ng malakas na alon ang mga biktima. Kaya para sa kanila, ang pananagutan sa safety protocol sa mismong baybayin ay dapat ibato sa pamunuan ng resort. Ginamit din ng kampo ang naging pampublikong pahayag ni Baldwin kung saan humingi siya ng tawad at inaming nabigo siya bilang pinuno at kaibigan ni Rene at Divine. Ang depensang moral na ito ay nagpapakita ng kanyang remorse o pagsisisi na maaaring gamitin ng mga abogado upang mapababa ang posibleng parusa o ipakita sa piskalya na walang intensyong umiwas sa batas o magtago ng katotohanan. Sa kabila ng mga depensang ito, nanindigan ng NBI na mayroong gross negligence o matinding kapabayaan dahil alam ng coaching staff na mapanganib ang agos. Ngunit, pinayagan pa rin nilang lumusong ang mga biktima. Kasalukuyan pang tinitimbang ng Department of Justice ang mga argumentong ito sa kanilang preliminary investigation. Sana ay magkaroon na ng hustisya at mabigyang linaw ang lahat ng buong pangyayari at managot ang lahat ng mga dapat managot.